magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay tumayo. Ihanda po natin ating puso para po sa ating pananalang para sa ating Panginoon. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami Panginoon, nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa bawat araw na naroon Panginoon ang kalakasan, pinagkakaroon po sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon sa pag-ingat mo sa amin. Salamat Panginoon sa bawat araw, marami na po mga sitwasyon namin kinakaharap, mga pagsubok sa buhay Panginoon. Ngunit salamat at meron kaming Diyos, pinagtatagumpay mo kami sa lahat ng ito. Kaya naman Panginoon sa gabi ito, ikaw ang siya na pangalayan, ang papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan Panginoon na ginagawa mo sa buhay namin. Maraming salamat Panginoon. At sa oras na ito Panginoon, pinataas po namin ang aming buhay, ang aming puso Panginoon. Ano ang po nasutungan niyo sa buhay po namin. Alam po namin Panginoon na hindi ka nagutugod sa iyong harapan. Panginoon, humingi po kami ng pag-ibig sa iyo sa oras na ito. Pag kami po Panginoon ay maging karapat-dapat Panginoon sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba sa iyo sa Panginoon. Salamat. Salamat Panginoon sa kapatawaran na sa gabi ito ay aming ang panakapag mula sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Nanayaan ka po namin, Panginoon, sa kalagitnaan na ikaw, Panginoon, ay aming awitan. Maitaas ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin na aming ihatod sa gabi ito. Patuloy na po na dalangin po namin sa gabi ito sa pangunguna po namin kapatid na sa Lord. Pagpalain niyo po Panginoon ang mga awitin na kanilang hinanda sa gabi ito. Sa po namin ito magtaas. Ikaw ang siya namin magkakita. Bigyan niyo po sila Panginoon ang kanilang mabuhay-idad at maging sa buhay nito sa pangunguna po nila sa pag-aawa. Lord, salamat Panginoon sa gabi po ito. Dalangin din po namin sa buhay namin kapatid na Diyos. Dalangin po namin na ang mga awitin, ang mga salita mo Panginoon na kanya pong ihayag sa amin sa gabi po ito. Bigyan niyo po siya ng higit na karunungan na nagmumula sa iyo. Sa bawat mamutawi sa kanyang mga labi Panginoon, nagmumula lamang ito sa iyo. Ang mga salita mo ito Panginoon ay magbigay sa amin ng kalakasan sa aming mga buhay spiritual. Salamat po na sa gabi ito, meron na naman po kami Panginoon na mga salita mo na mas malalaman pa po namin kung gaano kadakila Panginoon sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa mga salita na ito. Na hindi lang po ito tumigo sa aming mga puso, hindi po ito Panginoon ay mapagbulay-bulayan po namin ito sa bawat araw ng aming mga buhay. Maging Panginoon sa aming mga pananalaginan, ngayon pa lamang, ihanda niyo na po ang aming mga puso sa pangunguna po Panginoon na Ate Juanita, Lord, pangunahan niyo po siya sa mga pananalangin po namin. Salamat Panginoon sa gabi ito. Ikaw po ang siya namin madakilang kasama sa gabi ito. Alisin niyo po Panginoon, ano po mga paggamit sa aming mga puso. Nakapokus lamang kami Panginoon sa gabi ito na ikaw ang aming sambahin at nakilain Panginoon. Salamat Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa Panginoon. Sa tamang makapangyarihan pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, sir. Thank you. Amen. Naniniwala po ako na sa araw nito mayroong ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay. Amen po. Because every day, hindi nawawala ng blessings sa Lord. Amen po. It's up to us kung paano natin pinignan, kung paano natin
i-appreciate yung kabutihang ginagawa ng Diyos sa mga tao. Ewan po ba? Okay, yan. Let me share po sa inyo. In my devotion, binabasa ko ngayon ay sa Kings. So, sa 1 Kings, chapter 19, ito po yung devotion ko ngayon. Wherein, ito yung time na si Hari Ahab at yung kanyang asawa si Jezebel. Pinapatay nila yung mga propeta. And pinagdala nila ay si Prophet Elijah. So natawag si Elijah, o si Elias, sa verse 3, na mamatay. Kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya raw ang kanyang utusan, verse 4, at mag-isang pumunta sa ila. Pagkatapos ng mga hapong paglalakad, in verse 4, at mag-isang pumunta sa ila. Pagkatapos ng paghapong paglalakad, ay naupo siya sa dilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Ito kasi yung time na parang pagod na si Elijah, natatakot na siya sa buhay niya. Tapos nakahapon siya sa English version, days daw yung kailangan niya. So hindi natin lang ilang araw siya nilalakad sa desierto. And ito yung prayer niya. Yahweh, kunin na po niyo ako. Ako po'y hirap na hirap niya. Mabuti pa po mamatay na ako. Nagulat ako sa prayer niya. And sabi ko, may mga Christian na talagang dumadating yung point na gusto mo na mag-give up, ayaw mo nang lumaban. Diba? Yung parang sagara na yung mga pagsubok na dumating sa buhay mo. And gusto mo na i-give up ang buhay mo sa Panginoon. So yun yung prayer ni Elijah. In verse 5, pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. So sa prayer niya, nakatulog siya, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may unan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng init na bato at sa tubig ng isang lalagyan. Kumain siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga siya ulit. In verse 7, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain kasi mahaba pa yung lalakbay niya. Minimeditate ko yung salita na Panginoon. Sabi ko, ang galing no, kung hindi pa tapos si Lord sa purpose niya sa buhay mo, gigisingin ka niya. Meron at meron kakainin, meron at meron pagpapalagkada din sa'yo para makasurvive ka. Na-experience mo ba natin yan? Ay mo na Lord, give up na ako, but gigisingin ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng panibagong lakas, bibigyan ka niya ng pagpapalag para magpatuloy ka. Amen po ba? Pwede mo palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Experience mo na yung kapatid. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen po, meron pa siyang talent sa buhay. Muli po, bigyan natin papuling palakpak ng ating congregations. Hallelujah. God is so good. At kung nagkasa ito ng mahal ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ng Diyos, aangat ang buhay ko. Dahil ng Diyos, sasagaran ang buhay ko. Kaya ako'y nagsasaya, pagkat sinabi ng Diyos
Marinig mo, kapatid. Hallelujah. Sinabi ng Diyos, sasakang ang buhay ko. Kaya ako'y nagsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko pinitiwala na pangako niya. Umalag ka sa pagpapala, aking naranasan. Di ako magtataka kung ba't sabi na pupunta. Walang kagulat, tiwas kailangan saan man napunta. Umalag ka sa pagpapalaan, aking nakakalayan. Umalag ka sa pagpapalaan, aking naranasan. Hindi ako magtataka kung ba't sabi na pupunta. Walang kagulat, tiwas kailangan saan ka napunta. Umalag ka sa pagpapalaan, aking natagalan. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangan ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasaganan ang buhay ko. Kaya ako'y nagsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko pinitiwala mga pangako niya. Umalag ka sa pagpapala, aking naranasan. Di ako magtataka kung ba't sabi na pupunta. Walang kagulat, di ko sinaga saan man napunta. Umalag ka sa pagpapalaan, aking natagalan. Umalag ka sa pagpapalaan, aking naranasan. Di ako magtataka kung ba't sabi na pupunta. Walang kagulat, di ko sinaga saan man napunta. Umalag ka sa pagpapalaan, umalag ka sa pagpapalaan, umalag ka sa pagpapalaan, aking nakakanan. Amen. Hallelujah. Sino po dito pinagpala namin ng Panginoon? Amen. At sinabi ng Diyos, sinabi niya, at yan ay ito ba? Para po yun.
Pupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Tayo sa nagpatungo sa lakad mo, tiwala sa'yo. Buhay ko'y iaalay sa'yo sa walang Jesus, iyong ang buhay ko. Di wala sa iyo. Pupurihan ka, aawitan ka. Jesus, iyong ang buhay ko. Tiwala sa iyo. Pupurihan ka, aawitan ka. Jesus, iyong ang buhay ko. Tiwala sa iyo. Pupurihan ka, aawitan ka, buong Come on, imagine yourself in the hands of the Lord. Jesus, iyong ang buhay ko. Tiwala sa iyo. Pupurihan ka, aawitan ka. Jesus, iyong ang buhay ko. Titiwala sa iyo. Pupurihan ka, aawitan ka. Buong buhay.
God, thank you, Lord, for your goodness, for your love, for your mercy, for your blessings, for your healing, Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos. Pinayin ikaw ay mabuti, dapat kailanman po, Panginoon. Thank you, Lord, for being such a good Father to us. Salamat, Panginoon, sa pagiging Diyos mo sa buhay po namin, Lord God. Without you, Lord, wala ka sa buhay po namin. Hindi po namin ito makakaya. And thank you, Jesus. Kasama mo namin. Oh, we worship you, Jesus. We glorify your name. Oh, let your Holy Spirit be upon us right now. Speak to us, Jesus. Comfort us, Jesus. Oh, we welcome you in this place, my God. Let your Holy Spirit be upon us. Speak to us, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Name is above everything, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you once again, Lord God. Salamat po, Lord. Maguluman ang mundo. Kinabibigyan ko namin, Lord God. Help us to fix our eyes on you, Jesus. Mag-focus lamang ang isip ng Panginoon. Magiging okay din po ang lahat in Jesus' name. Every family, Lord, sa bahay-sambahan nito, ano man yung sitwasyon na kinakaharap, Lord, ng bawat isa, we speak in the name of Jesus na magiging okay din po ang lahat sapagkat ikaw ang Diyos na nananahay sa bahay-sambahan nito, Panginoon. You will bless every family in this church, Lord God. You will heal, Lord God, every family in this church, Panginoon Diyos. Salamat po. Maraming salamat. We give you all the glory, honor, praises. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen and amen. Amen. Grabe po, no, sarap po talaga magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng awitin na tunay na kung paano natin bigkasin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Nandito na po sa puso natin yung kapahayagan, amen po. Talagang nakakamangha po talaga lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Iyon ay dahil sa Diyos. Amen po. Sige po, buksan po natin ang ating pong banal na salita ng Diyos sa awit 116, verse 1. Awit 116, verse 1. Tayo po tayo, mga kapatid. Kahit ano pong salin po yan, sabay-sabay po natin basahin. Okay na po, ready, go. Narinig niya ako sa dalangin ko, Amen po. Sige po tayo po natin natin, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Tunay nga po, Lord, na ikaw ang Diyos ng buhay at mga pangyarihan sa lahat. Na makagagawa ng din sa aming inisip at inaasahan sa pamamagitan po ng ganitong mga panalangin na laging mga pinalalakas, Panginoon Diyos. At muli, Panginoon, sa mga salita mo na akin po inihanda, gamitin mo lamang ako, Panginoon, mighty and effectively. At ikaw yung makita sa akin kung buong pagkatao. Salamat, Lord, sapagkat ikaw po yung nagturo nito sa aking buhay. Salamat po sa karunungan na nagmumula sa iyo. At patuloy na pagpalain mo ang lahat ng ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. Ibawan po namin ito, Panginoon Diyos, hanggang sa kami po ay makauwi. Dalayan po namin, palakasin mo ang aming pong spiritual na pamumuhay sa pamamagitan po ng mga salita mo ito. Muli, Panginoon, nakin po namin ang tagumpay. In Jesus' name, Amen.
Amen po? Panalangin may pagtitiwala. Paano ka ba nananalangin? Gaano ba halaga sa iyo ang manalangin? Yan. Ang panalangin ay isang bagay o paraan para makausap natin ang Diyos. Hindi man natin siya nakikita, pero naman natin yung presensya niya. Hindi man natin siya nahawakan, pero sa bawat patak ng luha natin, dama natin yung haplos ng mga kamay ng Diyos sa atin. Sa araw-araw ng ating pamumuhay, tuwing anong oras ka ba nagdarasal? Kailan ang huli mong pakikipag-usap sa Diyos? Tuwing may gawain lang ba dito sa ating simbahan? O tuwing may dinaranas ka lang na mabibigat na mga sitwasyon? Yan. Iba-ibang kaparaanan kung bakit po tayo nananalangin sa Diyos. Amen po. Nananalangin tayo dahil may pangangailangan lang tayo. Minsan nalilimutan natin ang Diyos kapag na-receive na natin yung mga pagpapala na hiningi natin sa Kanya. Sabi, napakahalaga na manalangin. Dahil hindi mo matid yung oras na lumilipas, na ang Diyos lang ang nakakaalam nito. Kaya, nararapat lamang sa Kanyang may pagkatiwala ang buhay at pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, mga kapitbahay mo, yung mga taong nagtitiwala sa iyo. Dahil alam nila na isa kang mananampalataya. Diba? Meron na bang po tayo mga kaibigan na naka-encounter na nagtiwala siya sa iyo dahil alam niya maka-Diyos ka. Alam niya malakas ka sa Panginoon. Di ba madalas na sinasabi niya na mga Kristiyano, uy, pagdasal mo naman ako. Di ba may mga ganyan tayo minsan nakakatawa kasi malakas ka sa Diyos eh. Di ba? Ayan yung mga tao na hindi nila kayang subukan na lumapit sa Panginoon Diyos. Pero tayo, napakapalad po natin dahil kilala natin ang Diyos. Kung sino siya, kung gaano siya kapag sa ating pagkakaroon. Kaya, i-grab po natin yung oportunidad na to na tayo po ay manalangin. Amen po? Sabi rito, isa lang ang mga babagitin po mga salita ng Panginoong Diyos na kung bakit dapat tayo manalangin. Sabi dito sa una, makikita po natin ito sa Isaiah 26:3. Sabi, binibigyan mo ng labis na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Amen? Una, nakakaranas tayo ng kapayapaan. Napakasarap po sa piling mo, no? Na talagang nagkakagulo na sila sa labas, sobrang halos ang dami nilang sitwasyon, pero ikaw, nasa loob ka ng bahay, di ba? Makakaranas ka ng kapayapaan. Ang dami nakabibin sa iyo ng mga pangangailangan sa araw-araw, pero nasan ka? Pero nandun ka, di ba? Nagtitiwala ka sa Panginoon Diyos. Yan, binibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan, di ba? Sa puso mo na napaka-blessing po natin dahil yung kapayapaan na to na hindi mababayaran ng sinuman. Kasi kung wala kang kapayapaan, maaaring kung saan ka pupunta, di ba? Maaaring kung kanino ka lumapit, maaaring kung sino-sino na yung nakakaalam ng mga sitwasyon mo sa buhay. Dahil hindi mo na alam kasi ano i-share ko eh. Kasi hindi ka marunong magdasal eh. Pero kung yung sinasabi na nananalangin ka, ang Diyos na yung kumikilos para sa buhay mo, para bigyan ka niya ng kapayapaan sa puso. Amen po. Pangalawa, sa Jeremias 20:13, ang ganito, awitan ninyo si Yahweh, siya ay inyong papurihan. Sapagkat nililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Amen po. Pangalawa, nakakaranas tayo ng kaligtasan. Di ba? Na sobrang kailangan natin magpasalamat ngayong gabi na ito dahil niligtas niya tayo. Nandito tayo sa kanyang banal na templo na kasama ang ating pamilya na niligtas niya. Walang kapahamakang nangyari. Amen po. Talagang karapat-dapat lamang po na tayo ay manalangin. Dahil nililigtas niya tayo. Bukod sa binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng kapayapaan sa ating mga puso, iniligtas pa niya tayo maging ang ating buong sambahayan. Amen po. At ang pangatlo, sabi sa Daniel 2:23a, pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Sa pangatlo, binibigyan niya tayo ng lakas at karunungan. Amen po?
na bawat maliit o malaking desisyon na ginagawa natin, meron po kasi akong nabasa sa FB, nakakita sa FB na buhat ng naging Kristiyano po siya. Lahat ng ginagawa niya, kung may offer ka na ganito, kung may dapat mong gawin na ganito, dati raw kasi, parang sige, go lang siya ng go. Pero ngayon buhat na naging Kristiyano daw siya, na maliit man o malaking mga bagay na ginagawa ng trabaho, desisyon sa kanilang pamilya, lahat ng yun, nilalapit niya sa Diyos. Amen po? Napakasarap sa feeling na may mga natututunan po tayo sa mga ganitong mga bagay na kasi di ba, go lang din tayo ng go eh. Pero dapat bago tayo kumilos, bago tayo gumawa ng isang aksyon, ng mga bagay na hindi natin ito mapagsisisihan dahil alam po natin na idinulong natin ito sa Panginoon Diyos. And yung Panginoon, yan, gagabayan niya tayo sa mga ganitong nararanasan natin, sa mga desisyon na meron tayo. Amen po? Masarap sa pakiramdam kasi hindi lang lakas yung meron kay. Kasi pati karunungan, na magugulat ka na lang, parang iniisip-isip mo pa lang na, Lord, anong gagawin ko? Ano ba yung gagawin ko sa ganitong araw? Lord, wala pa po exhort. Yung pala, may pinaplano na pala siya. Na bakit hindi ka makatulog? Bakit hindi ka mapanatag habang nakahiga? Kasi iniisip ko kung ano yung gagawin mo. Yung pala, may ginagawa na Diyos sa buhay mo na, buksan mo yung Bible, ganito, mag-ano ka na, mag-prepare ka na. Diba? Ang sarap sa pakiramdam kasi may nagtutulong sa iyo eh. Hindi mo sariling karunungan to eh. Mula ko sa Panginoon Diyos dahil sa banal ng Espiritu Santo na ibinibigay niya sa'yo, na nag-guide sa'yo, di ba? Kasi kung ikaw lang, di ba, parang wrong na talagang hindi mo alam kung paano mo i-correct din yung sarili mo, kung saan yung mga bagay na dapat mo gawin. Yan. And yung number 4 po, sabi, sa awit 94:13, pagkat sila'y magdaranas ng kapahingahan, hanggang niya ang masasabay mahulog sa kanilang buhay. Yan. Sabi nito sa number 4, binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Amen po? Na sobrang pagod na pagod ka na sa mga oras na ito, di ba? Ang dami mong ginawa sa maghapon na ito. Ang dami mong kapaguran. Pero sa presensya ng Panginoon Diyos, nandito yung kapahingahan po natin. Amen po? Bakit po tayo narito? Kapag nakaranas tayo ng pagpuri sa Panginoon Diyos, daman-daman mo na pinagtagumpay ka niya eh. Pinagtagumpay ka na niya, kaya daman-daman mo na pinagpahinga ka na niya. Diba? Sa mga salita niya na atin pong napapakinggan, sa atin pong nababasa, pinagpahinga ka na niya eh. Kasi pangako niya ito eh, diba? Hindi lang ito basta salita lang ng isang libro, kundi ito ay makapangyarihan sa lahat. Nandito na lahat. Kaya every time po tayo nananalangin, magtiwala po tayo na ang Diyos po ay kikilos para sa atin pong mga buhay. Hindi lang po sa atin, na-extend po yan ng Panginoong Diyos sa atin pong mga mahal sa buhay. Amen po? Sabi nito, kapag po tayo ay nananalangin, nakakaranas tayo ng kapayapaan, ng kaligtasan, binibigyan tayo ng lakas at karunungan, kapahingahan na sa Diyos lamang po natin ito matatagpuan. Amen po? Yan, sa Diyos po ang matatagpuan. Po nito, inunda po natin ang ating mga puso at ating mga isip para po sa ating dudulog na mga pananalangin. Nagkakalungan po ako. Sumasagot ba ang Diyos sa mga panalangin? Amen. Amen, di po ba? Pinangako ng Diyos na kung hindi tayo isang bagay, ayon sa kanyang kalooban, ipagkakaloob niya ang ating hinihingi. Yan, nananalangin tayo para
sa maraming bagay. Ang iba ay mabuti, ang iba ay masama, ang iba ay walang kabuluhan. Ngunit nakikinig ang Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. Ano man ang ating pinihingi. Sabi nga po sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong. Tumato kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Yan. Hindi niya pinagwawalang bahala ang kanyang mga anak. Kung may dinudulog tayo sa kanya, pinangako niya na makikinig siya at tutugon. Maaaring iba't iba ang kanyang sagot. Oo o hindi. O maghintay. Tandaan po natin, ang ating panalangin ay dapat nakatuon sa mga bagay na nagpaparangal at lumuluwalhati sa Diyos at sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Sa oras po na to, ayan, muli po, bilog po tayo. Kapit-kapit po tayo ng kamay. Bilog po tayo. Bakit nananampalataya po ako na 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan niya, naroon ako at titinggin ko ang iyong mga panalangin. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Una po itulog namin sa Panginoon na yung bansa. Sabay-sabay po natin panalangin ang bansa. Sige po, panalangin po tayo sa bansa.
Tuloy nga po Panginoon na tuloy kami nagpapasalamat ng Diyos sa oras na ito dahil sa pribilehiyo na kami Panginoon dahil sa kasamang nakatulog sa iyong taon ng biyaya. Kaya naman Diyos, dalangin po namin na lahat po na aming mga pinulong para namin ay hindi na po tulog. Maraming salamat po sa tulungan. Alam po namin na may Diyos kami na tapat, may Diyos kami mabuti, may Diyos kami na hari ng mga hari, Panginoon na mahanda, makinig sa aming mga panalangin. Maraming salamat po o Diyos. Hindi sa aming pagbibigay, patuloy na po o Diyos, magpalalim mo ang bagong kamay, ang magkakaloob. Yes mo po siya, Panginoon, ibalik ang sisipilit at mga hindi ka o Diyos, masalamat ka namin o Diyos, itaas ka namin o Diyos. Ito ba ngayon sa kanalangin sa kami sa Panginoon Jesus. Ngayon po, palakpakan po natin si Lord sa ganyan po. For our announcement po, mag-check na lang po yung GC ng Praise and Worship Team and magkakaroon po tayo ng planning this coming Sunday. So, last po kamay ng Praise and Worship Team members. Ayan. Don't be absent on Sunday kasi meron po tayong planning for year 2025. Alauna po yan. And sige po, close po tayo sa panalangin first. Pag-check na lang po yung GC na ating mga group. Nandun po yung mga kasa. Po, tayong lahat at bigyan po natin ng malakas na palakpakan. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tuloy nga po Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa iyong pagkilos po Panginoon sa aming po kalagitnaan, sa aming po pag-aawitan. Salamat po Panginoon sa iyong Santong Espiritu na patuloy niyo pong pinaparanas po Panginoon sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na kami po nagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon sa tagumpay na ito na amin po naranasan sa amin po. Sama-samang pagpapanalangin, sama-samang pagpupuri sa iyo at pagsamba at sama-samang pakikinig po Panginoon ang inyong mga panunod na salita. Salamat po Panginoon sa lahat ng ginagawa niyo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Nawa yung salita niyo po na amin pong narinig ngayong gabi po na ito patuloy na alam po namin na ito po'y magsisilbing kalakasan po ng aming po mga spiritual na buhay. Salamat po Panginoon at maging sa aming po mga pansamantalang pag-iwahiwalay. Lord, dalangin po namin ng inyong pagsama, pag-iingat. Patuloy po namin itong maranasan. Gaya po na ginawa po ninyo na kami po ay dumako sa lugar po na ito po Panginoon. Akin po namin ang patuloy na pagsama niyo po hanggang sa ihatid niyo po kami sa aming po mga tahanan ng ligtas.
at dagdag din po namin yung aming po mga mahal sa buhay na natin din po yung ganap sa kanila po mga puso. Salamat po Panginoon at patuloy Lord na maging sa amin po tatanggapin ng mga biyaya at pagpapala, pakalinisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangangatawan. Magamit po namin po Panginoon yung kalakasan po na ito sa aming po mga ginagawang paglilingkod sa inyo. Salamat po Panginoon. Naway taglayin ng bawat isa ay mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.